Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, ang aming pag-aaralan pong inyong mga talata sa hapong ito ay tunay nga pong mabigat at imposible naming masunod liban lang sa lakas ng Espiritu Santo na nananahan sa amin. Kaya Panginoon, ang aming dalangin ngayong hapong ito ay na maunawaan namin ng lubusan ang kautusan na ito at lalong mahigit at mahalaga sa lahat. Bigyan mo kami ng kapangyarihan, O Diyos, na isuko ang aming mga sarili sa inyo upang ito ay makita na bunga ng Espiritu sa aming mga buhay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagpapatuloy po tayo sa ating series ng mga mensahe sa Gospel of Luke na pinamagatan nating God the Son, Son of Man. At ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay Tunay na Pag-ibig. Tunay na Pag-ibig. Ang pag-ibig po masarap pag-usapan, madalas sa ating mga buhay. Marami pong mga awit ang tungkol sa pag-ibig. Marami pong mga poem ang nagawa dahil sa pag-ibig. Marami pong nagliligawan at kilig na kilig dahil sa pag-ibig. Hindi po yan ang pag-ibig na pag-uusapan natin ngayong hapong ito. Ang pag-ibig na ating pag-uusapan ay isang pag-ibig na hindi po nagmumula sa atin at nagmumula lamang sa Espiritu ng Diyos. Tunay na pag-ibig. Nung huli nating pag-aaral sa Luke, nakita natin ang mga babala ng Panginoon sa mga makasarili. Sa makasariling kayamanan, makasariling katiwasayan, at makasariling kasayahan. Nakita po natin yun sa verses 24 to 26, yung tatlong woe na ating pinag-aralan ng huli. Ang buhay ng isang tunay na mananampalataya at na ipinanganak ng muli kay Kristo Jesus ay buhay na nakasentro sa kanyang pangakong yaman sa langit, kalwalhatian na walang hanggan, at tunay na kasayahan sa piling ng ating Diyos Amang nasa langit. Yun po yung blessings na nakita natin sa verses 20 to 23. Babasahin ko po ang kaprasong bahagi noon sapagkat yun po ang konteksto ng ating talata ngayong hapong ito. Ang sabi sa verse 22, "Blessed are you when people hate you and when they exclude you and revile you and spurn your name as evil on account of the Son of Man. Behold, rejoice in that day, and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven, for so their fathers did to the prophets." Isa pong panawagan ng ating Panginoon na tayo po'y makakaranas ng pag-uusig sa ating buhay Kristiyano, lalo na't kung tayo'y tunay na mamumuhay ayon sa mga kautusan ni Kristo Jesus. Sa ating pag-aaral ngayon, matututunan naman natin ang turo ng ating Panginoon tungkol sa tunay na pag-ibig na nagmumula sa Kanya at kumikilos sa buhay ng Kanyang mga tinawag sa kaligtasan. Ang pag-ibig po na ito ay hindi yung pag-ibig ng mga love song. Ang pag-ibig po na ito ay hindi ang pag-ibig ng sanlibutan. Ito po ay ibinuho sa ating puso sa pamamagitan ng diwang banal. Yan po ang sabi sa Romans 5:5. "And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us." Kaya po itong pag-ibig na ito ay tunay sapagkat wala siyang bahid ng kahit na anong motibo na makasarili. Ang tanda ng isang tunay na Kristiyano ay tunay na pag-ibig sa Diyos. Yan ang dakilang commandment sa Deuteronomy 6:5. "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might." Yun din ang inulit ng Panginoon sa Matthew 22:37. "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment," wika niya. Sa Mark chapter 12 verse 30, inulit din niya ito. At may dagdag pa. Sabi niya, "And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." Yun daw ang pinakadakilang commandment.
Sa Luke 10:27, ang wika ng isang tagapagturo ng batas kay Jesus, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and your neighbor as yourself." Nung tinanong siya kung ano ang dakilang commandment. So ito po ay dapat tanda ng isang tunay na Kristiyano. At tanda rin ng tunay na Kristiyano na may tunay na pag-ibig sa kapwa. Meron ding utos sa atin na ibigin ang ating kapwa. Leviticus 19:18. "You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord." Dinulit ito sa Matthew 22:39. And "you shall love your neighbor as yourself." Sa Mark 12:31, "You shall love your neighbor as yourself." Paulit-ulit po sa Biblia. No? Sa Galatians 5:14, ang sabi doon, "For the whole law is fulfilled in one word, you shall love your neighbor as yourself." So love God and love your neighbor as yourself. Ang ating Diyos Ama ay pag-ibig mismo. Sa 1 John 4:8, "Anyone who does not love does not know God, because God is love." Ang ating Panginoon, iniutos ni Kristo sa lahat ng kanyang mga tagasunod sa John 13:34. "A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another." Just as I have loved you, sabi niya. "By this all people will know that you are my disciples, if you love one another." So yan ang tanda ng isang Kristiyano, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ngunit kung aminin natin, mga kapatid, ang katotohanan, hindi natin nagagawa itong dalawang ito sa ating mga buhay. Lalo naman, itong pag-aaralan natin ngayong hapong ito. Ito ang talagang taliwas sa ating naturalesa. At napaka-imposibleng sundin. So una sa lahat, ang tunay na pag-ibig ay kumikilos para sa kabutihan ng kaaway. Ng kaaway. Tignan niyo yung sabi sa verse 27, "Nananahan sa mga tumugon na sa kanyang pagtawag. But I say to you who hear." Yung pag-ibig po na yun, nananahan lang sa mga tumugon na sa pagtawag ni Jesus. Pagtawag saan? Pagtawag sa kaligtasan. Ang salita na isinali na hear ay nangangahulugan na to hearken, to hear in order to obey. Yun po ang ibig sabihin ng hear. So ito ay binigay doon sa mga nakaririnig ng utos ng Diyos, ng tawag ng Diyos, upang sundin ang kalooban ng Diyos. Sa kanyang pagtuturo, laging tinatawag ng Panginoon ang mga binigyan niya ng kakayanan na marinig at maunawaan ang kanyang turo. Ang sabi niya palagi, "He who has ears, let him hear." So merong mga iba na walang ears, na hindi binigyan ng kakayanan ng Panginoon upang marinig ang kanyang sinasabi, upang marinig, upang sundin ang kanyang sinasabi. Paulit-ulit po siya sa Gospels, Matthew 11:15. "He who has ears to hear, let him hear." Matthew 13:9. "He who has ears, let him hear." Matthew 13:43. "He who has ears, let him hear." Bakit siya paulit-ulit? Sapagkat meron talaga siyang tinawag na makakasunod dito sa utos na ito. Yun ang mga tinawag niya sa kaligtasan. Meron talagang hindi makakarinig. At makakaunawa sa kanyang turo dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Merong hindi makikinig sa tawag ng Panginoon para sa kaligtasan. Meron talaga. Sa Matthew 13, verse 11 to 12, sabi niya doon, pagkatapos niya ibigay yung mga parables about the kingdom. Sabi niya, "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given." Merong them.
at sa kanila hindi ibibigay. Sa Matthew 13:13, "This is why I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand." Tapos pinaliwanag ni Jesus, in their case, the prophecy of Isaiah is fulfilled. Meron daw hinula ang propetang si Isaiah. Ang sabi niya, you will indeed hear, but never understand, and you will indeed see, but never perceive. For this people's heart has grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and turn, and I would heal them. Meron daw talaga mga tao na matigas ang puso sa Panginoong Hesus at hindi makikinig sa kanyang panawagan na tayo'y maligtas. Sabi sa 1 Corinthians 2:14, the natural person does not accept the things of the Spirit of God. Hindi daw naunawaan ang natural na pest. Kasi ang sinasabi dito ng Biblia ay taliwas sa ating naturalesa. Sa 2 Corinthians 4, verses 3-4, ang sabi ay ganito, and even if our gospel is veiled, dahil malabo daw, hindi daw maintindihan ng karamihan, and even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Those who are perishing, yung mga papunta na sa kapahamakan, those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Meron pong bumubulag sa atin. Meron pong pumapasak sa ating tenga na hindi natin naririnig ang tawag ng kaligtasan. Pero marami po, mga kasama natin dito, hindi nakakarinig physically, pero narinig nila ang tawag ng Panginoon sa kanilang mga puso. At kaya sila naririto. Dahil they are the ones who hear. They are the ones who hear. Ang utos na ito ay para sa mga binigyan ng Panginoon ng kakayanan na marinig, maunawaan at masunod ang utos niya na ito. Sila yung mga tinawag niya para maligtas. Ephesians 1:4, even as He chose us in Him. Kailan? Before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. Pinili tayo, tinawag tayo. Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Tinawag po tayo to do good works. We were saved by grace through faith in order to do good works. The 2 Thessalonians 2:13, but we ought always to give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruits to be saved through the sanctification by the Spirit and belief in the truth. Those who hear ay yung mga tinawag upang maligtas. Nakarinig at tumugon sa panawagan ng Diyos. Sila yung merong ears to hear. To them has been given the secret of the kingdom of God, but for those outside, everything is in parables. So 1 Corinthians 2:10, these things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. Kung walang Espiritu sa ating puso, hindi po tayo makaririnig. Matthew 11:25, panalangin ni Kristo Jesus, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and the understanding, yung mga pariseo, and revealed them to little children. Those who hear ay yung mga niligtas ni Jesus. Yung mga niligtas ni Jesus, pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Sila ang may kakayanan na tunay na pag-ibig. Kayo na tumanggap na kay Jesus,
nananahan sa ating lahat ang kanyang diwang banal. Datapwat meron tayong kakayanan na sumunod sa kautusan na ito. Ngunit kailangan nating isuko ang ating sarili sa Kanya. Tunay nga at imposible na sundin ito sa ating sariling lakas. Kahit nga yung mga niligtas na ni Jesus at binuhay na maguli, ay hirap din na sundin itong utos na ito. Sapagkat taliwas ito sa ating naturalesa. By the way, mga kapatid, hindi ito kautusan na kailangan nating sundin upang maligtas. Ito ay tanda ng mga taong ligtas na tunay. Ito ay fruit of the Holy Spirit sa Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love. At ang lahat ng dimension ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. The fruit of the Spirit. Ito ay fruit, hindi ito root ng ating salvation. This is the fruit of our salvation. Kaya kailangan lang natin isuko ang ating sarili sa control ng diwang banal. Yun ang sabi sa Ephesians 5:18, do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled. Come under the control of the Holy Spirit. So, ito ay nananahan sa mga tumugon na sa kanyang pagtawag. But I say to you who hear. So, sa mga ligtas na kay Jesus. At dahil sa ating pasasalamat sa kanyang kaligtasan, tayo ay obligadong sumunod sa kanyang kalooban. Pangalawa, nakikita ito sa pagkilos para sa kabutihan ng ating mga kaaway. Ayan ang ayoko, pastor. Gusto ko yung kaligtasan. Ayoko yung kabutihan ng kaaway. No? Meron po ba kayong mga kaaway? Mga sinungaling. Siyempre, meron tayong mga kaaway. No? Lahat po tayo may kaaway eh. Kwento nga ni Pastor Larry kaninang umaga. Yung daw nagtaas ng kamay na wala siyang kaaway. 94 years old na po daw siya. Kaya po siya walang kaaway dahil patay na lahat ng kaaway niya. So kung kayo ay 94 and below, malamang may kaaway po kayo. Anong gagawin sa kaaway? Love your enemies. Sakit. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who abuse you. Ba, 4 na utos to. Doon lang sa una, mahirap na, no? Love your enemies. Yung ang friend mo, hindi mo malab eh. Minsan nga, yung kamag-anak mo, hindi mo malab. No? Meron tayong kamag-anak na ayaw natin makausap, makita, makaulayaw kahit kailan. No? Yun ang kailangan nating ibigin. So, ang tunay na pag-ibig ay hindi isang theoretical na konsepto, kundi isang pagkilos na nakikita sa konkretong buhay. Merong 4 na salita sa pag-ibig sa wikang Griego. No? Storge, pag-ibig sa kamag-anak. Phileo, pag-ibig sa kaibigan. Eros, pag-ibig sa kapwa, sa asawa. Agape, pag-ibig na makadiyos. Yung unang 3, lahat makasarili. Di ba? Mahal mo ang kamag-anak mo dahil kamag-anak mo eh. Wala kang choice. Di ba? Mahal mo ang kaibigan mo dahil naaliw ka sa kanya. Mahal mo ang asawa mo dahil meron kayong pag-iibigan sa isa't isa. Merong attraction, may physical attraction. Pero ang agape po ay kakaiba. Ito ang pag-ibig na nilalayon ang kabutihan ng iniibig kahit na hindi kaibig-ibig. Ito ang tinuringang pag-ibig ng Diyos dahil minahal ng Diyos ang mga hindi kaibig-ibig sa Kanya, ang mga makasalanan na kaaway Niya. Bilang mga niligtas ng Diyos na binigyan Niya ng pag-ibig na ito,
sa ating puso, yun ang binasa natin kanina sa Romans 5:5. Meron na tayo ng pag-ibig na ito. Kaya natin magpakita ng kabutihan sa mga kaaway natin, sa mga namumuhi sa atin, sa mga sumusumpa sa atin, sa mga umaabuso sa atin. Yung salitang do good ay proaktibong paggawa ng kabutihan sa mga namumuhi sa atin. Ang sabi sa Romans 12:18-21 ay ganito, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. Wag lason, ha? If he's thirsty, give him something to drink. Ulit, wag lason. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Do good. Bless, sabi. Bless yung mga nagko-curse sa atin, yung mga nagsusumpa sa atin. Bless, ang salita doon ay eulogeo. Sabihan ng mabuting salita. Sabihan ng mabubuting salita. Eulogeo, parang eulogy. Pag may patay, di ba? Nakakarinig ba kayo ng eulogy na itong patay na ito, napakawalang kwentang tao nito. Hindi ba? Palaging eulogy, palaging mabuti ang sinasabi. Kahit na alam naman yun, nakasalaula yung nakaburol, no? Maganda pa rin ang sinasabi sa atin. Ganun ang dapat nating attitude sa mga kaaway natin. Kapag sinisiraan nila tayo sa ating likuran, magsalita tayo ng maganda sa kanilang harapan. Mga kapatid, napakahirap gawin. Ito ang sabi sa 1 Peter 3:9, do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, eulogeo. Sabihan ng mabuti. For to this you were called, that you may obtain a blessing. Pray, sabi. Malinaw naman, ipanalangin. Ang kabutihan, hindi yung, Panginoon, kunin mo na siya. No? O Panginoon, sana matisod siya. Sana masagasaan siya. Sana masagasaan siya, tapos kainin siya ng mga aso, tapos hindi po ganoon. Sabi na, di ba may mga imprecatory prayer sa Biblia? Mga kapatid, yung imprecatory prayer na yun nasa Psalms. Ang sumasambitla po noon si David, isang propeta ng Diyos. Ang sinasambitla niya ay ang paghatol ng Diyos sa mga kaaway ng Diyos. Propeta ba kayo? At pwede kayong mag-imprecatory prayer? Hindi po imprecatory prayer ito. This is a prayer for their salvation. Sabi sa 1 Timothy 2:1, first of all, then I urge that all supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people, for kings and all who are in high positions, kahit ng ating Pangulo. Hindi ko alam kung kayo bumoto sa kanya o hindi. No? Pero kahit na hindi niyo siya binoto, kailangan ipanalangin niyo siya. At hindi imprecatory prayer. Sana atakin siya sa puso, Panginoon. Wala pong ganon. Sana maligtas siya, O Diyos. Sana makakilala siya sa inyo. Sana maging makatuwiran ang kanyang pamamahala. Ganon. Ginawa ito ni Kristo sa krus. Nung siya ay pinako na, Luke 23:34, ang sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Ginawa ito ni Stephen. Nung pagkatapos niya mag-sermon sa mga Hudyo at sila'y nagalit at siya'y pinagbabato. Bago siya nalagutan ng kanyang hininga, ang wika sa Acts 7:59 at 60. And as they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. And falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. Alam niyo yung dalangin ng Panginoon na yun sa krus?
Sinagot yun ng Diyos. Yung magnanakaw sa kanyang tabi, nakarating sa langit. Yung pumako sa kanya na senturyon, kinilala siyang anak ng Diyos. Yung mga taong sumigaw ng crucify Him, a few weeks later, sa day of Pentecost, 3,000 sa kanila, niligtas niya. Si Stephen, yung dalangin niyang yon, Lord, do not count this sin against them. Ang una sa lahat na sinagot ng Panginoon, dahil pinag-pray niya yung kaaway niya, alam niyo kung sino ang kaaway niya? Sino ang number 1 promotor ng kanyang pagbabato? Si Saul, na naging Paul. Sinagot ng Panginoon ang dalangin niya para kay Saul. At siya ang naging pinakamahusay na ebanghelista ng Kristiyano. Mga kapatid, napaka-powerful ng praying for your enemies. And you pray for their good. Naging radikal ang dating nito. Kasi ang alam ng mga tao, sabi sa Luke 19, you shall not hate your brother in your heart. So, brother, but you shall reason frankly with your neighbor. So, kapwa ko Hudyo. Yun ang kanilang pagkaunawa. Kasi ang sabi ng Lumang Tipan sa Deuteronomy 23, you shall not hate your brother. Deuteronomy 23:3, no Ammonite or Moabite may enter the assembly of the Lord. Because they did not meet you with bread and with water when you came out of Egypt. None of them may enter the assembly of the Lord forever. So iniisip ng mga Hudyo, I will love my neighbor, my fellow Jew, but I can hate my enemy. Problema, yung kautusan na wala kayong makakahalubilo na ibang mga taga-ibang bansa, ay para yon sa mga bansa na hinatulan ng Diyos. Hindi ko na ulitin yung mga bansang yon. Yun yung mga bansa na hinuhusgahan ng Panginoon kay Joshua. No? Yung mga Hivites, Perizzites, Canaanites, Jebusites, Girgashites, lahat po sila ay devoted to destruction, sabi sa Deuteronomy 7. Hindi po ibig sabihin nun na meron silang license to hate. Kaya tinuwid ni Jesus sa Matthew 5:43. Ang sabi niya, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, pagtutuwid niya, love your enemies and pray for those who persecute you. Tinuwid ni Jesus. Kasi yung konsepto nila ng neighbor, yun lang Hudyo. Pero naalala niyo yung parable of the Good Samaritan sa Luke 10? Sino yung neighbor doon? Ang sabi nung nagtanong, yung nagpakita ng mercy doon sa pinaslang, doon sa ginulpe, di ba? Sino yung nagpakita ng mercy? Isang good Samaritan. Ang Samaritan ay hindi Hudyo at kinamumuhian ng mga Hudyo. Pero ang sabi ni Jesus, kasama siya sa neighbor that you should love. Kahit naman sa Lumang Tipan, merong mga kautusan na mahalin ang ating kaaway. If your enemy is hungry, Proverbs 25:21. If your enemy is hungry, give him bread to eat. If he is thirsty, give him water to drink. For you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. Exodus 23:4. If you meet your enemy's ox or his donkey going astray, you shall bring it back to him. If you see the donkey of one of who hates you lying down under its burden, you shall refrain from leaving him with it. You shall rescue it with him. Wala naman talagang iniutos na hate your enemy. 2 Kings 6:22. You shall not strike them down. Would you strike down those whom you have taken captive with your sword and with your bow? So kahit mga dayuhan na tinalo nila sa gera, pwede nilang pakitaan ng kabutihan. Ganon ang tema ng buong Biblia. Napaka-imposible ng utos na ito. Kahit nga mga kapatid natin, mga kaibigan, hindi natin mamahal ng ganito. Ngunit malinaw ang sinasabi ng Panginoon dito, ang tunay na mananampalataya sa Kanya,
na niligtas na niya at binuhay na maguli, ganito ang dapat ang pagtrato sa mga umaaway sa kanila. Bunga ito ng ating pagiging ligtas. Mahalaga na alalahanin natin na ito ay itinuro niya sa kanyang mga hinirang na apostol na nahaharap sa persecution. Sinabi niya, hindi ba, sa verse 22, "Blessed are you if people hate you." Kasi sila ay kamumuhian, sila ay gugulpihin, sila ay aarestuhin, at nangyari nga yan sa kanila. Dapat makita sa kanila ang prutas ng diwang banal. Alam nyo, siguro iniisip nyo, para yan sa mga apostol ni Jesus. Para yan dun sa mga tinawag niya na mamahayag ng ebanghelyo. Hindi ba kasama tayo doon? Go and make disciples of all of the nations. Sino ang inuutusan doon? Tayong lahat. Hindi lang sila. At kung gagawin natin yon, ang sinasabi ng teksto, makakaranas tayo ng pag-uusig. Merong mga makakaaway tayo. Merong mga magpa-persecute sa atin. At kapag nangyari yon, at sila ay nag-hate sa inyo, nag-curse sa inyo, at umabuso sa inyo, do good, bless, and pray. So yun ang una. Ang tunay na pag-ibig ay gumagawa ng kabutihan sa kaaway. Yung pangalawa, parang pareho din nun. Ang tunay na pag-ibig ay hindi gumaganti sa kasamaan ng kaaway. Bibilisan ko lang po ito sapagkat meron pa po tayong Lord's table. Pero ang una natin makikita dito, ang iniutos na tugon sa panggigipit. Ano ang inuutos ng Panginoon? So yung una, proactive. Love your enemies. Do good. No? Proactive. Kusa. Prutas ng ating pagiging Kristiyano. Bunga ng diwang banal sa ating mga puso't isipan. Proactive. Ito naman pangalawa, ay kung tayo ay talagang ginipit na. Ano ngayon ang reaksyon natin? No? Mas importante yung nauna kasi yon, kahit walang ginagawa sa inyo ang kaaway nyo, love, do good, bless, pray. Ito, paano pag kami ginawa na? Ano ang ehemplo ni Kristo? So nagbigay siya ng mga specific na ilustrasyon. To the one who strikes you on the cheek, offer the other also. Uy. And from one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods, do not then demand them back. Kung babasahin niyo po ng plain, baka isipin niyo, pastor, wala nang natira sa akin. Pag merong nanakit sa akin, ibibigay ko pa yung kaliwang pisngi. Yung pong salita dito na strikes you on the cheek sa Matthew 5:39, slaps you on your right cheek. No? Dahil ang karamihan ng Hudyo ay right-handed. No? Ang slap you on the right cheek, nung kaharap niya, ay backhanded slap. Insulto po yun. Ito po, insulto na rin yan. Pero ito, mas grabe yan. Ganun po yung tinutukoy dito ni Jesus. Strikes you on the cheek. Ginawa po ito kay Jesus ng kanyang mga kaaway. Hindi po siya umilag. Pero tandaan natin yung konteksto. Nahaharap ang mga apostol niya sa darating na pag-uusig. Ang sinasabi niya, ihanda niyo ang sarili niyo. Kayo ay sasaktan. At kung kayo'y saktan dahil sa akin, dahil sa inyong pagpipreach ng gospel, huwag kayong gaganti. Meron pa ako ipapaliwanag maya-maya. Yung pagkuha ng cloak, ang kasuotan ng mga mahirap noon ay underwear, tunic, no? Isang shirt na hanggang tuhod, lampas tuhod. Tapos, cloak.
na parang mahabang tsaleko na nakasuot na ganyan. So yun ang, pag meron daw kumuha noon, ibigay mo pati yung tunic mo, then hubad-hubad na yung yung tao. So, malinaw na hindi literal ang pagsunod dito. Ang sinasabi lang ni Jesus, pagka nangyari yun, don't resist. Huwag kayong gaganti. Ang konteksto, ulitin ko po, ay kapag inuusig kayo dahil sa inyong pananampalataya. Huwag kayong gaganti. Nangyari po sa kanya, di ba? Siya'y hinubaran at ipinansugal ang kanyang mga damit. Wala po siyang sinabi, hindi po siya gumanti. Kahit na kaya niyang tumawag ng milyong-milyong anghel upang siya ay saklolohan. Hindi po siya gumanti. Yun namang salitang beg, when somebody begs from you, yung salitang beg actually is ask. Ang ibig sabihin lang nun, meron talagang pangangailangan. So pag meron talagang may pangangailangan at meron naman kayong maiaabot, abutan nyo. At kung meron pa kayong maiaabot, abutan nyo pa. No? Ang konteksto muli dito ay yung pag-reach out natin sa mga tao na nangangailangan din kay Kristo. So kung minsan, yung pagbibigay natin nakakasama, huwag kayong magbigay. Minsan pagbibigay natin na bibreed lang yung kanilang katamaran. Or nanlilin lang sila. Wala naman sila talagang pangangailangan pero silang may mga fake na kung ano-ano. May mga scam. Sabi ni Pablo, hayaan nyo nang maloko kayo. Sila na ang sasagot sa Panginoon. Vengeance is mine, saith the Lord, sabi ng Panginoon. Napakahirap sundin ito. Paulit-ulit niyang sinasabi ito sa kanila. Magkakaroon kayo ng pag-uusig. Pag kayo'y sinampal, huwag kayong gaganti. Pag kinuha ang pananamit nyo, huwag kayong gaganti. Kapag hiningi sa inyo ang lahat ng pag-aari nyo, huwag kayong gaganti. Figurative yung language. In one sense, exaggerated. Ang punto lang, huwag kayong gaganti. Huwag niyong ibalik yung kanilang ginawa sa inyo na masama. Ang gawin ninyo ay kabutihan. At yun ang huli. Alam nyo kasi, hindi ito maaring malawakang utos. Ang ating Panginoon, pinagtanggol niya ang sarili niya sa John 18:23. Nung siya ay sinampal, nung siya ay nililitis, sabi niya, if what I said is wrong, bear witness about the wrong. But if what I said is right, why do you strike me? So nagsalita siya in his defense. Si Pablo, nung siya ay naaresto sa Acts 22:1, brothers and fathers, hear the defense that I now make before you. Dinipensahan niya ang sarili niya. In fact, later on sa verses 25 to 29, nung siya ay talagang ginagapos, ang sabi, but when they had stretched him out for the whips, Paul said to the centurion who was standing by, is it lawful for you to flog a man who is a Roman citizen and uncondemned? Nagulat yung centurion. What are you about to do, for this man is a Roman citizen? So nung siya ay lalatiguhin na, dinipensahan niya ang kanyang sarili. So merong balanse na hinihingi yung utos na ito. Kung minsan, yung pinsalang ginagawa sa atin, pwede natin isumbong sa mga otoridad. Yan ang role ng gobyerno, Romans 13:4, 1 Peter 2:13. Sila ay may hawak na otoridad na parusahan ang mga nananakit, ang mga nangaabuso. Kung personal, yung may personal threat sa inyo, ay mga kapatid, huwag niyo naman i-turn yung isang cheek. No? Baka kasi, ay, sasaksakin ako. O, ito pa. No? Hindi yun ang hinihingi ng teksto. Sapagkat kung merong personal attack against sa inyo, tumawag kayo ng pulis.
humingi kayo ng tulong sa otoridad. No? Yan ang ating dapat gawin ng ating gobyerno. Huwag tayong gaganti, sapagkat ang Diyos ang gaganti para sa atin. Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Romans 12:19. Huli sa lahat, ang prinsipyo. And as you wish that others would do to you, do so to them. Ang prinsipyo ng paggawa ng kabutihan sa lahat. So, una sa lahat, gagawin nyo to sa mga kaaway nyo. Kasi kung kaya nyong gawin sa mga kaaway nyo, kaya nyo nang gawin sa lahat. No? Kasi kung kaya nyong gawin sa nag-hate sa inyo, na sumusumpa sa inyo, maabuso sa inyo, kaya nyong gawin sa lahat. No? Itong golden rule ang tawag sa kanila dito. And as you wish that others would do to you, do so to them. The golden rule. Nasa Matthew 7:12 din siya, ang wika ng Panginoon doon. So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Meron pong mga ibang mga teachers na nagbigay ng parang golden rule din. Bawa si Confucius. Do not do to others what you do not want others to do to you. Ano ang diferensya? Negative yung kanila. Positive yung ating Panginoon. Parang ang sinasabi ng Panginoon. Huwag kayong magre-react lang. Kung nasa power ninyo gawin, gumawa na kayo ng kabutihan proactively sa mga namumuhi sa inyo. Do, sabi niya, as you wish that others would do to you, do so to them. Positive. Ang mundo, palaging negative. Ganyan din ang sabi ni Buddha, ganyan din ang sabi ni Confucius. Pero do not do sila. Ang ating Panginoon, do. Do unto others as you would want others to do unto you. Bakit kaya yung sarili natin ang ginawang batayan o motibo ng Panginoon? Kasi, alinsunod dito sa pangalawang pinakadakilang utos. Love your neighbor as yourself. Alam nyo, kahit nahalughugin nyo ang buong Biblia, wala pong command sa buong Biblia for us to love ourselves. Wala pa. Walang command na ganun. Na sinabi ng Diyos, love yourself. Wala po siyang sinabing ganun. Bakit kaya? Kasi hindi na natin kailangan utusan para mahalin ang sarili natin dahil mahal na mahal natin ang sarili natin. In fact, sobra nating mahal ang sarili natin. Mas mahal natin madalas ang sarili natin kaysa sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, if anyone should come after me, he should deny himself, take up his cross, and follow me. Kailangan mo munang patayin ang sarili mo, huwag mahalin ang sarili mo, para ka makasunod sa akin. Kasi naturalesa natin ang mahalin ang ating sarili. Kaya ang motibo niya, do unto others as you would want others to do to you. Gusto ko maging mabuti sila sa akin, I will be good to them. Gusto ko i-bless nila ako, I will bless them. Gusto nila ipag-pray nila ang kabutihan ko, ay ipag-pray ko ang kabutihan nila. Ganon ang prinsipyo. Kung kaya niyong gawin ito sa mga umuusig sa inyo, kaya niyong gawin ito sa lahat. Mga kapatid, ito ang hamon sa atin ngayong hapong ito. Napaka-imposible ang pinapagawa ng Panginoon sa atin dito sa mga talatang ito. Love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who abuse you. Do good to them as you would want them to do good to you. Napakahirap pong sundin.
Tanging ang supernatural na kapangyarihan lang ng Diyong banal ang maaaring gumawa nito sa buhay natin. Sa ating sariling lakas, lagi tayong mabibigo. Hindi po ba? Balik po ako sa una kong tanong. Meron po ba kayong mga kaaway? Mga taong ayaw niyong kausapin? Mga taong palagi niyong iniirapan? Kahit nakikita nyo sa bahay, kahit nakikita nyo sa kalye, o di kaya kahit nakikita nyo sa church, sobra ng taas ng kilay ninyo na nasa langit na ang kilay nyo. Tuwing nasasalubong nyo. Alam nyo kung sino nahihirapan? Akala nyo ba nahihirapan yung taong inihirapan nyo? Hindi. Sino nahihirapan? Kayo. Kayo ang nahihirapan. Kayo ang umiinda ng puot. Ang blood pressure nyo ang tumataas. Ang ugat nyo dito sa temple, ang pumipitig. Dub-dub, dub-dub. Tuwing nasa salubong nyo, dub-dub. So humihinga na kayo ng parang gusto nyo sapakin. Sinong nahihirapan? Kayo! So, sabi nga ni Pastor Larry kanina, 3 benepisyo ng pagpapatawad sa iba. Una, benepisyo, matutuwa ang Diyos. Sapagat utos niya yun eh. Ayaw niya ng unforgiving heart. Ayaw niya. Kung meron unforgiveness sa inyong puso sa kahit na sinong tao, ayaw niya yun. Kinamumuhian niya yun. Kaya nga nilagay niya sa Lord's Prayer, di ba? Naalala niya sa Matthew 6? If you don't forgive, I will not forgive you. Bakit? Kasi ang hindi niya pinapatawad, yung hindi ninyo pagpapatawad. Hindi niya patatawarin ang unforgiveness nyo kung kayo ay hindi magpapatawad. So, ang unang matutuwa ay ang Diyos. Ang pangalawang matutuwa ay yung taong pinatawad nyo. Whether sabihin nyo o hindi, whether tanggapin niya o hindi, palagi ko matutuwa siya. Ang pangatlong matutuwa, kayo. Pag na-release nyo na yung galit na yon at pinasa Diyos nyo na, kayo ang matutuwa. Kailangan nating isuko ang ating mga sarili sa Kanya. Kasi sa sarili nating lakas, tayo laging mabibigo. Una, kilalanin natin at aminin kung sino nga ang mga kaaway natin. Mga taong kinaiinisan at iniiwasan, mga taong hindi kinakausap at pinapatawad. Tiyak ko, meron yan sa buhay nating lahat. Pangalawa, isuko natin ang ating galit sa paghihilom ng kalooban na